Hey, what's up? Welcome back din sa ating Child It's Mobs TV. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs para sa isa na namang reaction video na ating gagawin mga babayan. At ito po ang ating papanoorin ngayon, no? Ay sinasabing mga babayan, ang ating Vice President Sara Duterte, no, ay maaari daw pong mas-cite in contempt mga babayan. No, I think nag-expire na 'yon summon sa kanya kahapon, no, pang 10 days na po kahapon, no, at kung hindi raw po 'yan sasagutin ni VP Sara Duterte, ay posible pong siya ay ma-cite in contempt, no, at alam naman natin pag cite in contempt, no, posibleng makulong po mga babayan, no. Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Sa mga bago pa lang po, please don't forget to subscribe. Paki-like na rin po ang ating video. At sa mga palagi po nandiyan dyan, sa mga subscribers natin, alam nyo na po, paki-like naman po. Click ang like po dyan sa ibaba ang ating video. Maraming salamat. Alright. So, eto na, mga babayan. No, hindi ko alam, no, kayo, ano ba, natutuwa ba kayo na ma-cite in contempt ang VP Sara Duterte, mga babayan? Kayo na po sumagot dyan. Comment nyo na lang po sa ibaba, no, kung okay sa inyo o hindi, no, na ma-cite in contempt ang VP Sara Duterte. Okay, so panoorin natin itong balita na to, mga babayan, para mas maliwanagan tayo. Mas maintindihan natin kung bakit nga ba masa-cite in contempt ang Vice President Sara Duterte. Okay, so alamin natin yan at panoorin ang video na ito, mga babayan, at gawa natin, no, ng konting komentaryo. Okay, let's go. Eto na. Usapin po tayo, update sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Hindi natin alam kung talagang matutuloy pa. Ayan, mga babayan, medyo, alam niyo sa totoo lang, no, yung medyo ginagawa na lang ng ibang komentarista, mga reporter, no, na parang nagiging katatawanan na lang minsan dahil masyado na nga naman, no, tumagal at masyadong naging madrama, no? Sabi nung iba, naging madrama masyado etong impeachment complaint kay VP Sara Duterte dahil grabe, no, yung mga ginawa ng Senado, 'di ba? Mas talagang nag-dig in sila, no, sa mga rules, mga babayan, sa mga batas. Talagang nagulat na lang tayo, no? Hindi kagaya ng panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada, mga babayan. No, nag-file ng impeachment complaint, dire-diretso, impeach agad. Pero ngayon, grabe, no? Grabe. Ang gagaling ng mga senador, no? Lalong-lalo na si Senator Chis Escudero, no? At saka yung ibang senador, ang dami nilang inilabas, no, ng mga batas. Nagulat na lang tayo talaga diyan. Okay, so tuloy natin 'to. Hindi, amali na ho kayo sa 20th Congress na ho yan. Ay, siyempre, sa isang institusyon na pinapahalaga nandun yung bakasyon, masisisi mo ba? Gusto nila magbakasyon. Oh, bakit nga ba? Naman, pag tatapos ang sesyon, wala nang extension, magbabakasyon sila. Hindi mo sila pwedeng mautusang mag-convene kasi impeachment ito. Forthwith. Yun. Alright, isang constitutional law expert, former President, Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, good morning po sa inyo, sir. Si Orly po ito, Orly Trinidad sa DCWB. Attorney. Good morning, Orly, at magandang umaga po sa nakikinig sa inyong balita. Ay, thank you, sir. Una muna, 10 days, naglaps para ito noong Saturday, kahapon. Ayun, naglaps na nga. Sa pinadalang summon ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Wala pa raw balita at hindi pa tiyak kung bukas matatapos yan. Pero hopefully, sana andyan na rin naman yan. Total, nagsumiti na rin ang kanilang appearance ad cautelam ang kanyang mga lawyer from Fortune and Nervasa Salazar Law Firm. Pero ano ang posibilidad kung sakaling ito ay hindi maisumite bukas sa June 23? Automatic ba ito na
nabigyan na sila ng tsansa at magpapatuloy susunod na hakbang na ang prosecution naman ang magpapaliwanag ng 5 araw sa loob ng 5 araw, Attorney Cayosa? Well, kung hindi magsasubmit ng answer sa kasagutan ang Vice President, pwede siyang i-contempt ng Senado sapagkat impeachment court yan. So, meron silang inherent power na gano'n, no? Kung hindi naman siya mag-submit ng answer, hindi na kailangan yung rejoinder ng House. Okay, so ito, panoorin natin ang buo, mga babayan, para mas may matutunan tayo dito, no? The impeachment complaint will stand as it is. Kasi kompleto naman matagal na i-submit February 2025 pa. Okay. So wala nang kailangan sa House. Ang kailangan ngayon, yung sagot ng Vice President. At sana naman, gagawin nila yan kasi malinaw naman yung deadline na binigay ng Constitution. Huwag na naman i-blue. Okay, so ibig sabihin, whether or not makakapag-sumitin na kanyang tugon sa summon ng Vice President, yung 5 days na sinasabi para sa prosecution to answer, hindi na pala kailangan yun. Hindi na kailangan kasi pwede nga kahit mag-submit ng sagot yung Vice President kung wala namang bagong issue na nakikita yung House of Representatives, hindi na kinakailangang sagot pa o magre-rejoin. So, dire-diretso na pala? Matuloy na yung pagdinig. Schedule na nila yung pagdinig. Kumbaga, the issues are joined. Merong complaint, meron ng answer. Okay, ang pagkakaalam ko kasi, bilang parang isang normal na kaso din, may preliminary investigation. Kung hindi ka sasagot sa akusasyon sa iyo, kung ikaw ang respondent, automatic, ina-acknowledge mo lahat ng mga pinasok na dokumento sa korte at ito ay walang dahilan para hindi ituloy ang paglilitis. So, dapat tuloy ang paglilitis. Ganun din ba dapat pag-impeachment, Attorney? Tama, gano'n. Pero, to be accurate, Orly, yung preliminary investigation, ang gumawa dyan yung Kamara, yung lower house. Sila yung parang piskalya. Yung preliminary investigation kasi, stage na yan, bago pa isampa sa kaso, kailangang pag-aralan ng piskalya o yung magsasampa ng kaso, kompleto ba ang dokumento, anong yun lang. So, nagawa na po yun. Ngayon, nasa korte na. So, kailangan sumagot siya. Pag hindi ka sumagot, ibig sabihin, wala kang matinong sagot dun sa mga paratang. So, itutuloy na yung kaso. Ganyan di ba nangyari ng mga nakarang impeachment? May summon and after the summon, meron pang 5 days for the prosecution to reply na iginawa ng impeachment court? Gano'n naman yung proseso nila. At sumagot naman sila. So, natakataka ngayon, kung hindi sasagot ang Vice President, malamang sasagot naman yan. Kasi pag hindi ka sumagot, makikita ng tao, wala kang matinong sagot, wala kang matinong depensa, kaya ayaw mo nang ituloy yung kaso. So, ganun ho yan eh. So, mas lalong siya, paghihinalaan, mga babayan, na talagang may itinatago. 'Di ba? Yung yung hindi nila pagsagot, mga babayan, parang yung sabi nga nung iba, no, guilty. No, guilty kasi hindi sila sumasagot 'di ba? So parang gano'n yung sinasabi dito, mga babayan. Imposibilidad na bukas magsasabit mga yan. Okay. Attorney, isa rin sa dahilan ng paksa na ating po gusto idinig sa inyo. Abangan natin yun. Appearance ad cautelam. Paano ba po-pronounce yan? Ang alam ko lang, ang direct translation niyan, yung ad cautelam na yan, is with caution, with warning. Parang ganun yung caution, yung cautelam. Una-una, paano ba i-pronounce yan? ano ba may sabihin dito? Kasi naririnig natin lagi, counsel for respondent, appearing for counsel, Attorney Domingo Cayosa, Your Honor. Ganun na naririnig natin. Wala tayong naririnig na Attorney Cayosa, appearing for the respondent ad cautelam. Wala akong naririnig. Wala. Ang kompletong katagayan, yung ex abundanti ad cautelam. Yun ang ad cautelam. Ang ibig sabihin, literally, sa English, out of abundance of caution. Yung bang, yan, ginagamit lang po yan ng mga abogado kung meron silang posisyon pero hindi sila sigurado para hindi sila ma-pervisyo o ma-technical, sige, gawin na muna natin pero sasabihin natin, kung
under protest, parang gano'n. Nag-iingat lang po kami, kaya hindi sumasagot. So parang parang alanganan din sila na idepensa, no? Etong si VP Sara Duterte. Ganon. So parang mga abogado ni VP Sara natatakot din. Di ba? Parang ganon. Tanong lang. Natatakot din ba sila? No? Na baka may nakikita sila, mga babayan. No? Natatakot din sila na depensahan si VP Sara Duterte. Bakit kaya? Di ba? Bakit kaya? Tanong lang. Kasi parang ganun lang yung pagkakaintindi ko rito, no? Sa sinabi ni Attorney Domingo Cayosa, no? Base dun sa ad cotelem na yun, mga babayan. Di ba? Parang ultimo yung mga abogado ni VP Sara Duterte may alanganin o nag-aalangan, no, na gawin. No, na gawin yung trabaho nila o depensahan si VP Sara Duterte dito sa impeachment na to, mga babayan. Parang parang may backline sila. No? Kumbaga, kung maiipit sila, aatras na sila. Parang ganon. Iwan sa ere. Sabay iwan sa ere yung impeachment. Wawa. With reservation. Oo, parang ganon. Ito sa putong appearance at cotelem nito. Asan ang reservation? Biglang iwan sa ere, mga babayan. Nila, yung pagiging abogado ng Vice President o yung pakilala doon sa impeachment court? Oo, yan dito sa sitwasyon na ito, kaya siguro nilagay sa tingin. Kasi sa tingin nila ng mga abogado, walang jurisdiction yung impeachment court or hindi dapat matuloy ang impeachment hearing. Kaya lang, so yun ang tingin nila. Pero hindi sila sigurado dyan. Kaya nga, kahit ganoon ang posisyon nila, para manigurado, sige, mag-appear na lang kami muna. Attorney, wala akong nakikita ganito sa Article 11 na both parties magpa-participate sa impeachment pero minsan hindi sila sigurado. Wala nakita sa ini-review ko kapon Article 11 talagang masinsin doon sa hangarin na mabilis na pagsasagawa ng paglilitis. Obligasyon nyo yan sa taong bayan, sa ating saligang batas. Panibagong delay na naman yata ito, Attorney Cayosa. Well, tama ka dun sa basta sa Constitution. Wala akong basihan yung ganyang mga kataga o kaduda sa Constitution kasi malinaw naman. So, ang mga abogado sila so they have their own ways. But walang bearing yan. Sa totoo lang, walang bearing yan. Dapat, it should not even be a cause for delay. Pinapaduda lang nila kasi it might be a play with public sentiment. Hindi naintindihan ng taong bayan yan. So, yung naguguluhan lang. So, we hope they avoid that na. They go stage. Sagutin nyo, hearing na kayo. Yan, kaya ako binanggit yan kasi isa na naman ang gusto ng konstitusyon, magkaroon ng mabilis na paglilitis sa isang usapin, lalo sa isang opisyal ng gobyerno na manunungkulan at magkakaroon ng pagkakataong gamitin ng kaban ng bayan na dapat merong accountability. So, kung walang ganun, di ba, ano yung pinag-usapan natin dati, Attorney Cayosa, what you cannot do directly, you cannot do indirectly. So parang may indirect action sa mga bagay na maaari makapag-delay kung pagbibigyan yan. Hindi ko lang alam po paano pagtanggap yan ng impeachment court. Pero may dahilan kung sakaling ito hindi kilalanin ng impeachment court, Attorney Cayosa, itong uri ng appearance. Tama. Pwede pagsabihan sila ng impeachment court. Ano ba naman kayo? Hindi nyo kami kinikilala tapos mag-a-appear kayo. So, bawas-bawasan nyo ganyan mga pamamaraan. So, pwede nilang... Parang binabastos nila, parang ganun ba? Yung impeachment court, parang ganun, yung lumalabas, no? Caution yung depensa dyan. Kung talagang gusto nilang ipakita na yung fourth tweet na ngayon. Kung baga natigil na yung kadidribol. Ang daming mga termino ngayon na tumatatak sa atin. Fourth tweet, remand, return, ad cautela. Kaya ang dami natin. Actually, yun nga, sabi ko, yung impeachment na to, ang dami nating natututunan, mga babae. Grabe, no? Hindi kagaya nung mga unang impeachment. Talagang diretso di ba? Ngayon kasi, no, sa gawa na rin siguro ng social media, kagaya niyan, na ipapalabas natin. 'Di ba? At mas marami sa mga babae natin ang gumagamit ng social media.
'Diba? Kaya nga itong mga mainstream, pinasok na rin yung social media, no? Diyan na rin sila nag-upload sa Facebook, sa YouTube, 'di ba? Nag-upload na rin sila diyan kasi nandun yung nandun yung maraming audience, mga babayan talaga. So, maraming natututo, no, sa mga nangyayari na to, mga babayan. Basta may cellphone ka at nakatuto ka dito sa impeachment na to, talagang matututo ka. 'Di ba? Tutunan na talaga pag may impeachment kaya talaga dapat hindi ito na-postpone Oo. So, yung ano naman, yung sa panig ng prosecution, pwede ba sila magpahiwatig magpakita ng pagtuto sa ganung klase ng appearance, so hayaan natin ng impeachment court ang mag-decision nito? Well, hayaan na lang yung... Actually, wala namang decision kasi nag-appear naman na sila Yung ad cautelam parang paduda lang yan o kaya paniguro lang nila. Nagpapakita lang na hindi sila sigurado sa kanilang posisyon. So, out of caution, sige na lang, mag-time na rin tayo. So, wala masyadong bearing. Hindi na naman dapat gawin niyang rason para gumawa ng kung ano-anong resolusyon o kaya i-delay further. Kasi yun ang trend delay ng delay every step of the way. So parang sa mga nakikinig ngayon ng mga law student, Attorney Cayosa, parang ang dating pakit lang yung ad count. Parang gano'n nga. Pakit lang. Nilagyan rin ng konting nail polish at Pakit lang, pakit. sprinkle, pero they are acting as defense lawyers, and yun ang pag-appear nila. Yung ad cautelam parang lang yun, konting kolorete lang yun dapat. Oo, parang palabok lang. Sabi nga. Pandagdag drama lang, mga babayan. Mukhang ganun nga. Paniguro lang, paduda. That it betrays the uncertainty of their position. Kung talagang sigurado ka dyan, di huwag ka mag-appear. Labanan mo sa Supreme Court. Kasi kung ididiin nila na tulad nung pinakasanhi nung pag-return, nung pag-remand, is yung pang-apat na impeachment, itinuturing na another impeachment na dapat mangitin ng 1 taon. Baka yun ang dahilan na lahat ng ito, ipipetition nila yan sa impeachment court. Pero yun nga sa mga preliminaries, maganda sana kung iwasan na yan. Doon na nila talakayin sa impeachment proper, doon sa trial proper. Meron naman silang pagkakataon na gawin yan. Pero yun nga, ang nagiging agenda mukhang i-delay para hindi natin malaman anong sagot niya, hindi mapapag-usapan at hindi makikita ng taong bayan. Ayun. Maganda yung binanggit niyo, ituloy, huwag pigilan ng impeachment. Parang yung paglalabas ng pondo sa mga kongresista, mga mambabatas. Tuloy yung paglalabas ng pondo para sa infrastructure, billion pa nga sana ganun din ang impeachment, tuloy na tuloy. Hindi mababa lang. Attorney Cayosa. Mas maganda na siguro yung gano'n, kung they want to flex the power and authority, gaya ng kongresista, di ba? Namudmud sila ng eleksyon sa mga basketball court, mga ganyan. Talagang lantaran ang pagbigay nila kasi nga naman, nasa budget yun So, yung i-avoid na sana natin, huwag na natin gawing victim yung proseso ng impeachment. Kasi yan, sagradong proseso yan Seryosong proseso yan. Nasa konstitusyon yan, wala sa rules of court. Nasa konstitusyon. So sana po naman, we hope that everybody will cooperate to maintain the primacy of the Constitution. Okay, anyway, basta ako kahit ano pang kautela mo yan o hindi, believe ako dun sa law firm na yun, attorney, maraming mabibigat na kaso hinawakan yun, mga kaibigan natin yan, eskwela natin, magagaling po naman sila. So we understand that they will try everything in their legally possible to defend their client. Alright. Trabaho ko yan abogado. Attorney Cayosa, Alright, so yung mga babayan, At ngayon ay nalaman natin, mga babayan, at may panibago na naman tayong natutunan tungkol dyan sa ad cautelam na yun. Pero rin yung isang nalaman natin ngayon na parang alanganin, parang ganun ba? Yung mga abogado ni BP Sara. Parang ganun lang kasi yung pagkakaintindi ko, Correct me if I'm wrong, mga babayan. Pero
Parang yun kasi yung pagkakaintindi ko na pagkaalanganin sila, iiwan sa ere. Parang gano'n. O ano sa palagay ninyo? I-comment nyo na lang dyan sa ibaba at ating yung pag-usapan. Alright? So yan uli, huwag nyo po kakalimutan, i-click po ang subscribe button at ang click subscribe at ang notification bell para ma-update kayo pag may mga latest video uploads tayo. Paki-like na rin ang ating video. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.